Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Miyerkules, Enero 29, taong 2025. Hahawin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 20. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, agad sumibol ang mga iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at naguhay na may mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita ay nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Mapapansin natin na ang madalas na ginagamit ni Jesus sa pagtuturo upang ganap na maintindihan at maunawaan ng mga tao ang kanyang mga aral at gustong iparating sa kanila ay gumagamit siya ng mga patalinghagang pagtuturo. Una, ang dahilan kung bakit ito patalinghaga ay alam natin na ang crowd ng ating Panginoon ay hindi lahat talaga tagapakinig. Ang iba sa kanila ay naghahanap lamang ng may pipintas, nag-aabang ng mga salitang pwedeng gamitin nila laban kay Jesus sa katauhan ng mga Pariseo, Skriba at mga matatanda ng bayan. So ginagamitan niya ito ng talinghaga upang wala silang direktang masabing laban sa kanyang mga pananalita. Pangalawa ay upang ganap na maintindihan ng mga ordinaryong tao ang kanyang ibig na ituro. Kaya nga sa ating pagbasa, ang tinutukoy dito na binhi na inihahasik ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam naman natin na sa mga pangangaral na binibigkas ng mga mangangaral, mga nagtuturo, pari, ministro, pastor, evangelist, mga laiko, di ba? Ang kanilang mga pananalitang binabasa na ayon sa salita ng Diyos ay mga binhiyan, salita ng Diyos. At kapag tayo nakikinig ng kanyang mga salita, ito ay tumatanim sa ating mga puso. Kaya nga yung 4 na uri ng lupa na nahasikan ng binhi ay tumutukoy sa 4 na uri ng puso ng tao o 4 na uri ng taong tagapakinig ng mga aral at salita ng ating Panginoon. At mapapansin natin na yung mga alagad at ang ibang tao ay nakiusap sa mga alagad ni Jesus na tanungin kung ano bang ibig sabihin ng talinghaga. Sapagkat alam naman natin na minsan may mga patalinghaga talaga ang Panginoon na ginagamit. Ang purpose niyan ay upang iligaw yung mga taong naghahanap ng mali sa kanyang mga pananalita at pagtuturo. At ang Panginoon naman ay hindi naging madamot para ipaliwanag kung ano ba ang kahulugan ng talinghaga nung kanyang itinuturo sa atin pong pagbasa na ang isang tao ay maghasik o maghahasik ay sa kanyang paglalakbay, iba't ibang lupa nga ang
hasikan ng binhi. So, puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa atin pong Simbahay 2025. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Talagang pamilyar na sa marami ang talinghaga ng maghahasik. Totoo naman pamilyar na sa atin yan. Lalo't kung matagal na tayong mananampalataya, matagal na tayong Kristiyano mulang pagkabata, naririnig na natin ito Isa ito sa mga sikat na talinghaga ni Jesus. Tuwing ito ang pagninilayan, laging tinatanong kung alin tayo sa apat na lupa. Ito yung tinutukoy na ang magsasaka ay maghahasik, may nalaglag sa batuhan, may nalaglag sa tabing daan, di ba? May nalaglag sa matabang lupa pero madawag, matinik, at mayroon pong ikaapat na lupa. Ito yung talagang matabang lupa. Na apat na uri ng puso, apat na uri ng tao, na pinapatungkol na apat na uri ng lupa. Laging tinatanong kung alin tayo sa apat na lupa. Daanan, mabato, madamo o matinik, o matabang lupa. Ayan. Siguro, pwede na nating masabi kung nasa ang uri tayo ng lupa, di ba? Saan yun? Daanan, mabato, madawag, o matabang lupa. Ang mga daanan ay ang mga taong makamundo. Ayan. Bakit? Sapagkat sila ay laging distracted, walang panahon para sa Diyos. Kaya sarado sila. Ano bang nangyari doon sa binhi na nahasik? Nung mahasik doon sa tabi ng daan, di ba dumating yung ibon, tinukao? Ang tinutukoy na ibon doon ay si Satanas. Pagkatapos na mapakinggan yung salita ng Diyos, inaalis si Satanas sa ating puso, sa ating buhay, ninanakaw yung salita ng Diyos. At ito yung uri ng mga tao na nasa mundo na sila'y makamundong tinatawag. Wala silang panahon para sa Diyos. Ibig sabihin, sarado ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Meron bang problema sa binhi? Wala namang problema sa binhi. Ang may problema doon sa taong tatanggap, doon sa lupa na kinasadlakan ng binhi, kagaya ng daanan. Sapagkat napakatigas, walang pagkakataon para yung binhi ay mabuhay para sa kanya. Nang makita ng ibon, dinagit, tinuka, kinain. Ito yung uri ng tao na nahasik doon sa daanan. Ang mga taong ito, sinasabi sa ating pagninilay, ay mga hindi makadiyos or walang panahon sa Diyos. Pangalawa, ay yung tinatawag na mga mabato o ang mga mabato naman ay ang mga taong walang lalim sa buhay, walang pundasyon. Ano ba ang nangyari doon sa nahasik sa batuhan? Nabuhay naman, saglit na nabuhay. Kaya lang dahil nga mabato, walang lalim na pwedeng pag-ugatan nang dumating yung sikat ng araw, namatay. Di ba? Natuyo. Ano ang sabi sa atin? Ang mga mabato naman ay ang mga taong walang lalim sa buhay, walang pundasyon. So, hindi nagkaroon ng pundasyon yung binhi. Kaya nung masikatan ng araw ay namatay. Madali silang mapanghinaan ng loob kapag nariyan na ang mga pagsubok. Yung sikat ng araw doon, yung init na yun, pagsubok yun doon sa binhing tumubo ng kaunti. Dahil walang malalim na ugat na mapagkukunan ng protection niya, kumbaga para siya ay ma-rehydrate, magkaroon siya ng tubig panlaban sa init at sikat ng araw, ay hindi niya natagalan, kaya siya natuyo at nalanta at namatay. So sila yung mga taong madaling panghinaan. Minsan tayo din, di ba? Kapag ikaw ay nanghihina, madaling panghinaan sa mga pagsubok at problema ng buhay, pwede nating salaminin siguro hindi malalim ang aking pundasyon ngayon. Siguro hindi malalim ang ugat ko ngayon sa salita ng Panginoon. Tingnan natin, di ba? Ikatlo naman ay yung mga madamo o matinik. Ang mga madamo o matinik naman ay yung mga masyadong nakatuon sa iniisip ng iba. Nabubuhay sila sa opinion ng iba at mahalaga sa kanila ang image nila sa mundo, di ba? Minsan nadidistract tayo, nadidisturbo tayo, nagiging abala tayo sa mga sasabihin, nagiging abala tayo, sobrang pag-iisip sa mga masasabi ng ibang tao, o di ba minsan ganun naaagaw tayo ng mga bagay sa mundong ito, kaya nawawalan tayo ng panahon, o ang salita ng Diyos, tumubo nga, nabuhay nga, pero walang bunga. Bakit walang bunga?
Kasi na-distract, na-istorbo, nahatak, naagaw ng pagpapayaman, pagkakamit ng mga bagay na nasa mundo ito na minsan hindi na nagiging priority ang Diyos, nagiging second priority na lamang ang Diyos. At minsan, kapag may matitinding pagsubok at problema na, saka lang lalapit sa Diyos, saka lang maaalala sa Diyos, pero kapag nasa karangyaan, lilimutan ng Diyos. Ikaapat, at ang matabang lupa ay ang mga tao na bukas ang loob sa Diyos. Sila ang mga tumatanggap ng buong puso sa salita at pinagbubunga ito. Yung salita ng Diyos na nahasik sa matabang lupa ay yung mga taong makikita mo, yung aral, yung salita ng Diyos, yung bunga, yung resulta ng mga salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga, masasabi natin palagi na ang taong yan ay talagang makadiyos sapagkat makikita mo sa kanya ang bunga ng salita ng Diyos. Ang pamilyang yan ay talagang mga makadiyos sapagkat makikita mo ang bunga ng salita ng Diyos. Sabi nga sa ating binasa, tigta 30, 60, di ba? Tigwa 100. So nagkakaroon ng inspirasyon yung iba, napapahanga yung iba, naa-amaze sa kanila, at ang naluluwalhati, siyempre, ay ang Diyos na nagbigay ng binhi sa kanila na naipamunga, na isagawa at isabuhay nila. Akala ng ilan, isang lupa lang tayo. Ang totoo, kombinasyon tayo ng dalawa o higit pa sa mga lupa. Pero dapat nating pagsumikapan na maging matabang lupa lamang para balang araw magbunga tayo ng 30, 60 at tig-100 ulit. Di ba? Ang pakamithiin po natin ay ang maging matabang lupa upang ang salita ng Diyos ay mabuhay sa atin, makita ng mga tao sa ating kapaligiran. So maglista ng mga hakbang para maging ganap na matabang lupa. Tayo po, hamon na sa atin to. Ano bang dapat natin gawin para maging matabang lupa tayo? Alam na natin yan kung mga magsasaka tayo. So yan po yung ating pagbasa para sa Enero 29, taong 2025. Hinango natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 20. Pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon at ang akin lang palaging masasambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye! And I love you with the love of the Lord. Thank you, God, for everything.